Magandang araw pong muli, mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga sumusubaybay at nagsusubscribe po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Natutuwa po kaming muli kayong makasama at narito po ang ating mga babatiin sa pagkakataong ito. Si Lea Santos po ng Quezon City, si Maria Abacan, Josue Sariot, Catalina Gunay, Helen Giano ng Gasan Marinduque, Menard Behino, Warlito Salido, Felisa Labador ng Victoria Oriental Mindoro, si Tony Panesa po ng Lucena City, Cres Tino ng Central Bicutan, si Jerry B. Morales ng Limay Bataan, Emily Villanueva, Ezequias Bobiles, Abel and Noemi Risoltay ng Dinalupihan, Bataan, Edwin Peras ng Pangil, Laguna, Arian Joy ng Bunga, Tansa, Cavite, si Lito Lura ng Matnog, Sorsogon, si Flor de Lisa Olikino ng Piodoran, kumusta ka, Daisy? Ivana Delgado ng Baler, Aurora, si Bobby Dalisay ng Maliliko, Ojongan, Romblon, Saldi Marcos ng Pila, Laguna, Mia Agapay ng San Juan, Padre Burgos, Leyte, si Arnel Murilla, medyo malayo po ito, South Korea, si Joel Nabal ng Dubai, si Bobby Arana ng Dilasag, Aurora, si Gus Vlogs ng Saudi Arabia, Elias Peria ng Magsaysay, Occidental Mindoro, and Oliver De La Rosa. Emilio De La Cruz ng Maribeles, Bataan, Shem Sumagaysay, Jose Marquillo ng Quezon City, Gallardo Yumol, si Lorena Puma ng Italy, Guro Beretiro ng Pangasinan, Ruel Denden family ng Davao Oriental, si Lisa Villanueva, Arturo Alcantara ng Santa Mesa Heights, si Mias Agapay ng San Juan, Padre Burgos, si Claricel Quezon, si Mercedes Soria, si Ate Ina, Crispel Calacala, Emelda Valencia, si Ed Sabio ng Saging, Dinalupihan, Bataan, Alfredo Abaw, Esther Pasilyao, Nobal family ng Dubai, Flor Montojo, Loida Pilipina ng Europe, Anita Fernan, Dolores Rucha ng New Zealand, Pauline Bagro, Nyempo Acosta. Tayo po ngayon ay nasa pangatlo na nating topic na may pamagat na naghahari ang Panginoon. At narito po ang ating talatang sa uluhin, Awit 93:1. Ang Panginoon ay naghahari, siya'y nakasuot ng karilagan, ang Panginoon ay nananamit, siya'y nabibigkasan ng kalakasan, ang sanglibutan ay kanyang itinatag. Hindi ito matitinag. Ang mga aklat ng mga awit ay naghahayag na di mapabalaan ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at naghahari sa lahat. Isang hukom na makatwiran at ng hustisya. Kanyang pinamumunuan ng isang sinukob at tinitiyak na ito ay nasa kaayusan sa pamamagitan ng pagpabuya sa gumawa ng katwiran at pagpaparusa sa gumawa ng kasamaan. Subalit ang lahat ay ayon sa kanyang itinakdang kapanahunan. Ang tipan ng Diyos sa Israel ay kanyang pinanatili upang kanilang gampanan ang espesyal na tungkulin. Siya ay laging tapat sa kanila sa kabila ng malimit na pagrerebelde at pagtalikod sa Diyos. Ang makapangyarihang pamamahala ng Diyos ay sinisiguro ang kapayapaan at kaayusan ng lahat sa ikasisiguro ng lahat. Ang mga awit ay nais tiyakin sa mga mambabasa na ang mga awit na ito na ang katotohanan ito ay maunawa ng lahat at magtagumpay ang layuning ito ng kalangitan. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, papaano inilalarawan ng Diyos sa mga aklat ng mga awit at ano ang marapat nating tugon? Number 2, liban sa pagiging manlalalang, papaano mo ipinakikilala ang Panginoon?
Number 3, bilang isang hukom, ano ang kanyang ginagawa upang mangibabaw ang katwiran? At number 4, bilang tagapagbigay ng kautusan at bilang hukom, papaano siya inilalarawan sa mga awit? At ngayon po, atin pong babalikan ang ating unang katanungan, papaano inilalarawan ng Diyos sa mga aklat ng mga awit at ano ang marapat nating tugon? Sige po, bago po natin sasagutin ang katanungan, tayo muna ay sama-samang manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pamamatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat kami iyong iniibig at patuloy na pinagpapala. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kami makakapag-aral ng iyong banal na salita. Muli, Amang Banal, kami nawa ay samahan at pangunahan ng iyong banal na espiritu upang amin pong makita at maunawa ang katotohanan na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Pagkalubang kami ng karunungan na nagbubuhat yan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan at iyo punuang linisin ang aming puso't isipan. Patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin at ang lahat ng aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan ito, ang pagpapala na walang kalangitan ay madama at makita ng bawat isa sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So, bago ko po sagutin yung katanungan, ay nais ko pong ipaliwanag na medyo kakaiba po ang ating format ngayon, makikita ninyo, sapagkat mayroon pong hindi magandang nangyari sa ating videographer. So, ang nangyari po ay kaming dalawa lang ni Mrs. ang narito ngayon at siyempre pa, nagpapalitan kami sa camera. Ano po? So, sana ay maging ayos po sa ating lahat itong ating pag-aaral na ito. At ngayon, ang ating pong unang talata na ating babasahin ay yung buong kapitulo po ng mga awit 8, pagkatapos buong kapitulo ng mga awit 100. So, titingnan po natin ano ang sinasabi diyan sa mga awit kapitulo 8 para makita po natin kung paano ipinapakilala ang ating Panginoon. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan. Dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong iniayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong ipinalagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng tupa at baka at ang mga hayop ay parang at ang mga hayop sa parang. Ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat, O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. So, makikita natin mga minamahal mga kapatid, na napakaliwanag na sinasabi, ang ating Panginoong Diyos, siya ang lumalang ng langit at ng lupa. At nilalang niya ito na napakaganda. Yung kanyang kaluwalhatian ay makikita sa liwanag ng araw, ng bituin at ng buwan. At ang sabi pa, ang tao ay nilikha na mababa lang ng konti kaysa Diyos. Kaya kapag ating pong pinag-aralang mabuti yung orihinal na pagkalalang ng Diyos sa sanglibutan at sa tao, makikita natin na ang tao ay mayroong kalwalhatian ng lalangin ng Diyos. Siya ay nagniningning. Ang damit ng tao ay liwanag. Just imagine that, mga minamahal. Kaya alam po ninyo, ang Panginoon hindi natutuwa kapag mayroong tao nagmamalaki na nakasuot lang ng damit na maaaring may pahiyas na ginto, akala mo'y kung sino na. Subalit ang hindi alam ng tao, nung likain siya ng Diyos, mababa lang ng kunti sa Diyos at puspos ng kalwalhatian ng liwanag. Nanupat, hindi mo maaaring ikumpara yung
mga damit na may mga pahiyas kahit ginto o diamante pa yan, hindi may halin tulad sa kalwalhatian na suot ng tao nang ang tao ay hindi pa nagkakasala. So mga minamahal, napakarilag at napakadakila ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At lahat ng mga hayop, ang wika dyan ay inilagay niya sa ilalim ng pamamahala ng tao. Tingnan pa natin ang dagdag na pagpapaliwanag sa mga awit 100. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin na tayo'y kanya. Tayo'y kaniyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. So, makikita po natin dito na kahit gaano kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya na lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng bagay, siya ay Diyos na nagnanais ng magandang relasyon sa kanyang mga nilalang. Ang wika, tayo ay tupa ng kanyang pastulan. Dito po ay nilalarawan ang malapitang relasyon na ibig ng Panginoon na mabuo sa pamagitan natin at ng ating minamahal na Diyos. Napakaganda at napakabuti ng ating Panginoong Diyos na bagamat siya ay tunay na dakila, hari ng mga hari, at siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na ito, at yung araw ay naghahayag lang, nagre-reflect lang ng tunay na kalwalhatian ng Diyos, bagamat gayon, ibig niya na magkaroon ng malapitang relasyon sa iyo at sa akin, sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, sa kabila ng katotohanan tayo'y napalayo na doon sa original ng tayo ay likhain ng Diyos, sapagkat nung tayo likhain ng wika, mababa lang ng konti sa Diyos. Subalit ngayon, mataas lang ng konti sa unanom. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, mahal na mahal tayo ng Diyos at ibig po niya ng malapitang relasyon. Okay po, at ngayon naman po sa pangalawa nating katanungan, liban pa sa pagiging manlalalang, paano mo ipakikilala ang Panginoon? So, titingnan naman po natin dyan sa mga awit 97, papaano nilalarawan ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, maliban pa sa pagiging manlalalang. Ang Panginoon ay naghahari, magalak ang lupa, matuwa ang karamihan ng mga pulo, mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya. Katwiran at kahatulan ay patibayi ng kanyang luklukan, apoy ay nagpapauna sa kanya, at sinusunog ang kanyang kaaway sa buong palibot. Tumatanglaw ang mga kidlat niya sa sanglibutan. Nakita ang lupa at niyanig. Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon ang buong lupa. Ipinahayag ang langit ang kanyang katwiran, at nakita ng lahat na bayan ang kanyang kaluwalhatian. Mga hiya silang lahat na nangaglilingkod sa mga larawan, nangaghahambog tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Kayo'y magsisamba sa Kanya, kayong lahat ng mga Diyos. Narinig ng Sion at natuwa, at ang mga anak na babae ng Huda ay nangagalak dahil sa iyong mga kahatulan, O Panginoon. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay nataas na totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. O kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan, Kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng Kanyang mga banal. Kanyang inililigtas sila sa kamay ng masama. Liwanag ang itinanim na ukol sa mga banal, at kasayahan ay sa mga matuwid na puso. Mga tuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at magpasalamat sa Kanyang banal na pangalan. So mga minamahal, maliwanag po ang sinasabi, ang ating Panginoong Diyos ay naghahari. Naghahari sa langit,
nagahari sa lupa. Kaya ang ibig po niya, magkaroon ng kaayusan. Tinitiyak niya ito na magkaroon ng kaayusan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kautusan, pagpaparusa sa mga masama, paggagantimpala sa mga gumagawa ng katuwiran. Subalit yung kanyang pagpaparusa ay ayon sa panahon na kanyang itinakda, hindi sa panahon na iniisip natin. Subalit siya ay ating Panginoon at Diyos, nagmamahal sa atin, siya ang nagahari sa lahat. Ibig sabihin mga minamahal, kung ang Diyos ang nagahari sa atin at kung tayo ay nilalarawan na pag-aaring sarili ng Diyos, wala tayong dapat na kinatatakutan. Kinakailangang panindigan natin ang mga kautusan ng Diyos. Isakabuhayan po natin, ipaglaban natin ng pakikipaglaban ng katuwiran. Huwag tayong matatakot sa kaninumang makapangyarihan sa lupang ito. At kapag sila ay gumawa ng hindi mabuti, alam po ninyo kapag minsan nangyayari yan, halimbawa sa trabaho, dahilan ikay nangingili ng araw ng Sabat, maaring ikay paghigpitan. Datapwat kinakailangang maging maliwanag na ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos. At ating sasabihing may kabaitan, ako ay naglilingkod sa Diyos, ito ay kalooban ng Diyos, kaya ito ang aking gagawin. At anumang iyong gawin sa akin, pakitatandaan mo, ang Diyos ang iyong kinakalaban, hindi po ako. Upang makita ng lahat ng tao na ang Diyos tunay na nagahari at siya ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang Diyos gagawa sa pamagitan natin. Maaring doon sa persecution na ginagawa sa atin, yun ang maging dahilan para ipakilala ng Diyos sa taong nag-persecute sa atin kung gaano siya makapangyarihan at kung paano siyang nagmamahal sa kanyang pag-aari. Kaya huwag po tayong matakot. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran may-ari sa atin. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, hari ng mga hari. Kinakailangan lang masumpungan tayo na naglilingkod sa Kanya ng tapat sa lahat ng anggulo ng buhay. Hindi maaari na tayo nagtatapat sa Sabado, pero hindi tayo nagiging tapat sa oras ng pagtatrabaho. Hindi tayo maaaring magtapat sa mga kinakain natin, datapot hindi tayo nagtatapat sa mga ginagawa natin. Kinakailangan ang lahat ay nagbibigay luwalhati sa Diyos upang kung magkagayon, ano man ang gawin sa atin, tandaan, ang Diyos natin ang hari ng mga hari at alam niya kung ano ang gagawin upang higit na mahayag at kilalanin siya ng lahat ng tao na siya nga po ang ating Panginoong Diyos na nagmamay-ari sa atin at nagahari sa buong sansinukob. Okay po, at ngayon po sa ating pang-tatlong tanong, bilang isang hukom, ano ang kanyang ginagawa upang mangibabaw ang katwiran? Yan, titingnan naman natin dyan sa mga awit, 75, ano ang sinasabi? Kami ay magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Kami ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong pangalan ay malapit. Isinasaysay ng mga tao ang iyong mga kagilagilalas na gawa. Pagka aking nakamtan ang takdang kapanahunan, hahatol ako ng matuwid. Ang lupa at lahat na taga rito ay natutunaw. Aking itinayo ang mga haligi niyon. Aking sinabi sa hambog, huwag kang gumawang may kahambugan, at sa masama, huwag kang magtaas ng sungay. Huwag mong itaas ang iyong sungay ng mataas. Huwag kang magsalitang may matigas na ulo, sapagkat hindi man mula sa silanganan o mula man sa kanluran, o mula man sa timugan ang pagkakataas, kundi ang Diyos ay siyang hukom. Kanyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa, sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang saro at ang alak ay bumubula. Puno ng pagkakahalo-halo at kanyang inililigwak din. Tunay na ibinubuhos ng lahat na masama sa lupa ang latak at iinumin. Ngunit aking ipahahayag magpakailanman, ako'y aawit ng mga kapurihan sa Diyos ni Jacob. Lahat ng mga sungay naman ng masasama ay aking ihihiwalay, ngunit ang mga sungay ng matuwid ay matataas.
Yan, mga minamahal, napakaliwanag po na siya sabi, maliban sa ang Diyos ay ating manlalalang, maliban na siya ay nagahari, siya pa po ay inilalarawan bilang isang hukom. At kagaya po ng aking nabanggit, tinitiyak ng Diyos na maging maayos ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kautusan at paggagawad ng katarungan sa pamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa gumagawa ng matuwid, pagpaparusa sa gumagawa ng kamalian. Lamang nga, kagaya ng binanggit ko po, ay hindi sang-ayon sa ating kapanahonan. Ang ating Panginoong Diyos may takdang panahon upang hatulan yung mga tao na gumagawa ng kasamaan. Subalit mayroong mga pagkakataon para makilala ng tao ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanalan, gumagawa siya ng aksyon sa ating kapanahunan. Subalit tatandaan po natin, hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kanyang nakikitang marapat na gawin alang-alang sa ikakakilala ng lahat ng tao ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang dakilang pag-ibig. Kaya kapag binasa po ninyo diyan sa chapter 94, verse 14, sa chapter 105, 7 to 10, diyan sa Daniel 7:22, makikita po ninyo na ang Diyos, ang wika, ay maghuhukom. May panahon na kanyang hahatulan ang lahat ng tao na sabay-sabay at ibibigay ang kaharian sa lahat ng mga naglingkod sa Kanya. Kaya mga minamahal, maaaring sa panahong ito ay parang nagtatagumpay ang kaaway, subalit pakatatandaan po natin ang final say at ang tunay na tagumpay ay kakamtan ng lahat ng mga naglingkod, nagtapat sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga pag-uusig, sapagkat ang Diyos ay hukom at maghuhukom sa katapusan ng panahon. Kagaya ng sinasabi sa Daniel 22, na upo sa paghuhukom ang Diyos at ibinigay ang kaharian sa mga banal. Kaya mga minamahal, tayo po'y huwag madi-discourage, tayo'y patuloy lang sa ating pagtatapat sa Panginoon, anuman ang gawin sa atin, tayo'y manindigan sa katotohanan at ang Panginoon ay siyang magbibigay ganti sa atin sa tamang kapanahunan. Huwag tayong makipag-compromise sa sino paman, kundi atin pong panindigan at isakabuhayan ang turo at aral ng Panginoon. Subalit kagaya po na sinabi ko, dapat hindi lang sa isang kautusan, sa buong kautusan dapat tayo'y nagiging tapat upang ang Diyos maihayag niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang katuwiran, ang kanyang kabanalan bilang Diyos na mandalalang, Diyos na naghahari, at Diyos na hukom ng lahat ng bayan. Okay po, at ngayon po sa pang-apat nating tanong, at ito na po ang huling tanong sa talakayan ngayong araw na ito. Bilang tagapagbigay ng kautusan at bilang hukom, papaano siya inilalarawan sa mga awit? Alright, titingnan naman po natin dyan sa mga awit 19:7, ano ang sinasabi? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Yan, maganda po. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti, banal. Ito po ang pakatatandaan natin. Nagbibigay ng karunungan. Nagpapapantas sa mga tao. Kaya tatanda po natin ang kautusan Ang kautusan po ng ating Panginoong Diyos ay kautusan na para sa ating kabutihan. Alam po ninyo, bilang Seventh-day Adventist, kung minsan ang mali natin ay yung sinasabi natin na hindi ka maliligtas kung hindi mo ito gagawin. Mga minamahal, ang Panginoon, mahal tayo. Nagbibigay siya ng utos upang tayo ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. Hindi para tayo ay iligtas, sapagkat iniligtas na tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos doon sa bundok ng Kalbaryo. Subalit upang maging mabuti para sa ating lahat, sundin natin yung kanyang mga utos. Tingnan pa natin sa mga awit, 119, 165, ano ang sinasabi sa mga talatang ito? 119, verse 165. Ano po ang sabi?
Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. Yan, napakagaling po. Kapag ka ikaw talaga ay sumusunod sa kanyang kautusan, napakaganda ng iyong magiging karanasan sa buhay. Tingnan pa natin dyan sa mga awit 1, 2, at 6. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. So, ito po ang kagandahan ng ating Panginoon. Una, ang kanyang kautusan hindi pa bago-bago sapagkat ang ating Diyos hindi rin po pabago-bago. Ibig sabihin, walang dahilan para tayo'y malito. Ang tama noon, tama hanggang ngayon. Ang mabuti noon, mabuti hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Kaya kinakailangan na tayo ay maging tapat sa pagsunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon, sa lahat ng kanyang mga kautusan, sapagkat bawat kautusan ng Diyos ay ibinigay niya sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Nagpapatalino, nagbibigay ng kalusugan, nagbibigay ng magandang relasyon sa isa't isa. At kung titingnan pa natin dyan sa mga awit 18:30, ang sinasabi ay napakaliwanag po. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya ay kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. Yan. Ito po'y subok, ito ay tunay at hindi mababago kailanman at ito ang ating kalasag. Tanda natin, mayroon tayong kaaway. Ang kaaway natin, si Satanas. Ano ang kanyang gawain? Siya ay naparito upang tayo ay patayin, upang tayo'y puksain, upang tayo'y ipahamak. Datapwat ang kautusan ng Diyos, ito ang gabay na gagabay sa atin upang tayo ay maingatan sa lahat ng mga ginagawa ni Satanas na kapahamakan para sa bawat isa sa atin. Malimit tayo ay humihingi sa Panginoon ng tulong kapag ka mayroong problema. Malimit ay tayo ay nagtatanong sa Panginoon, bakit Panginoon nangyari ito sa akin? Mga minamahal, ang tanong sinunod ba natin ng buong puso ng ating buong kaluluwa ang buong kautusan ng Diyos? Kung magkagayon, ang lahat ay sa ikabubuti natin. At ikaayos ng ating buhay, mabibigyan tayo ng mabuting kalusugan, ng kapayapaan, at ng kasaganaan. Subalit, tatandaan, mayroon din pong kaaway. Una, sinisikap na sa maliit na bagay tayo'y magkulang. Sa maliit na bagay tayo'y magkamali upang tayo ay kanyang maipahamak. Datapot mga minamahal, kung tayo ay nagiging tapat sa Panginoon, sabi ng Panginoon, sa kaliit-liitan, ikay naging tapat. Pagpapalain kita. So mga minamahal, kinakailangan lang po nating maging tapat sa ating Panginoong Diyos, sapagkat una, siya ang mahilalang sa atin, alam niya ang lahat na ating pangangailangan, siya ang hari na naghahari sa langit at sa lupa, at siya rin ang hukom na maghukom. At siya na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at hukom ng mga hukom, ay matuwid, banal, at walang ibang iniisip kung hindi ang ating kapakanan, ang ating kabutihan, ang ating kasaganaan, ang ating kapayapaan. Magtiwala po tayo sa Kanya ng lubusan sa pamamagitan ng buong pusong pagpapasakop, pagpapakumbaba, at pagsunod sa Kanyang kalooban. At dito po natatapos ang ating pagtatalakay ngayong araw na ito. At dito po tayo sa ating summary na iiwan namin sa inyo upang mas lalo po nating maunawaan ang ating mga pinag-usapan. Number 1, ang Diyos ang lumikha at may-ari ng lahat sa langit at lupa, kaya't marapat na siya ay sambahin. Pangalawa, ang Panginoon ang hari sa langit at lupa. Matuwid at banal kaya't hinihingi sa atin ang magpakabanal. Number 3, lahat mahal ng Diyos at ibig niya na maligtas. Kaya't ibinabalita sa lahat ang katotohanan ito upang ang lahat ay mabigyang pagkakataon sa buhay na walang hanggan. At pang-apat, ang Panginoon ay hindi babago-bago. Ang kanyang kautusan ay tiyak,
kaya't walang dahilan upang tayo ay malito at mapahamak. So mga minamahal, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa iyong paumatnubay. Salamat po sa pagkakataong ito na kami muling nagkasama-sama sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat po sa iyong karunungan at pag-ibig na ipinagkaloob sa amin na hindi lang iyong isinugo ang iyong bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay maligtas, kundi iyong ibinigay at ipinagkaloob ang mga kautusang matuwid, banal at nagpapatalino sa mangmang at patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng nagtitiwala at sumusunod sa iyo. O Ama Banal, aming pong pakiusap, patuloy nawa ng iyong banal na Espiritu ang siyang gumawang makapangyarihan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin upang kung magkagayon, mabigyan namin ng kaluwalhatian ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Isus. Amen. So mga minamahal, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik at pag-share nito. Ating pag-aaral na ito, ang pagpapala po ng Panginoon, sumainyo at sumaating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.